Hawak ko po ngayon ang chicharon na nanggaling sa inirereklamong pagawaan. Ang tatak, Key Lynn's Special Pork Chicharon sa halagang 13 piso. Abe, mukhang sulit na ang dami nito. Pero makikitang wala nang ibang impormasyon dito. Wala pong nakasaad na address, nutrition facts, ingredients, at ayon sa Food and Drug Administration, dapat ay nakikita ito ng mga customer. Panoorin natin ang pag-aksyon ng resibo sa reklamong ito. Ano nga kaya ang aming matutuklasan? August 22, pinuntahan ng resibo ang Tarlac City para makumpirma ang reklamo. Pero bago marating ang lugar, nagpasikot-sikot ang aming team sa isang napakakipot na daanan. May chicharon na, oh. Asa ka ba dyan? Masaklap lang, parang hindi ka asi. Pagdating sa gitnang bahagi ng eskinita, kaliwat kanan na ang mga pagawaan ng chicharon. At para makakuha ng mas malutong na mga impormasyon, ang isa naming napagtanungan, may recommended na biligan. Saan po ito nabibili? Di ba may gawaan po dito? Sa halagang 13 piso, may isang bag ka na ng chicharon. Magkano po ito? 35. Dalawa po. Super crunchy, pero 5 stars kaya ang lasa? Makalipas ang 4 na araw, binalikan ng resibo ang nasabing lugar kasama ang isang asset mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Tarlac. Thank you po. Agad naman siyang in-entertain at itinuro ang hile-hilera ng mga pagawaan ng chicharon. Sa production area, hindi rin nakaligtas sa aming surveillance ang isang babae na nagre-repack na pakamot-kamot muna sa ulo. At saka diretso segue sa pagdakot ng chicharon na nire-repack. Extra alat po ba yan sa bawat kagat? At dahil dapat taste test din ng police asset, ano kaya ang kanyang review? Nung natikman ko ma'am yung chicharon nila, medyo maanta, parang yung mapanghiba. May konting lagkit. Malapit po sa CR po yata yun, saka yung pinagkainan. Nakatambak lang doon, lalangaw-langaw. Everyday fiesta naman pala rito para sa mga langaw. Doon lang din ma'am sila nagluluto eh. Yung isa ko pong nakita, malapit lang sa kalsada. Tapos yung mantika niya, na pinagpiprituhan, eh maitim na po. Baga use pa sa use yun. Habang nasa lugar, mapapansin din ang mga tricycle na nagkakarga ng bulto-bultong mga chicharon. Nang hanapin ang resibo sa Food and Drug Administration o FDA ang pangalan ng chicharon na Key Lynn's Special Pork Chicharon, walang lumabas sa mga resulta. Ibig sabihin, hindi rehistrado at aprobadong food product ang Key Lynn's Special Pork Chicharon kung hindi ho mabibigyan ng approval o hindi ho dumaan sa Food and Drug Administration ang isang produkto, partikular mga pagkain. Ano po? Ano yung peligro na posibleng idulot nito sa ating mga kababayan? Lalo na ho yung bibili, syempre. Actually, masyado pong mapanganib, no? Kung hindi ito dumaan sa evaluation ng quality at of course safety ng Food and Drug Administration. Kaya po ito ay maaaring magdulot ng panganib sa kanilang kalusugan. Yes, Atty. Kagaya po yan ng allergens na hindi nakadeklara. Pwede rin po na magkaroon ng misleading na label sa kanilang mga packaging kung nilalagyan nila ng label. At labag po sa batas kapag hindi po nilagyan ng proper labeling ang atin pong mga processed food na ibinebenta sa merkado. Kinabukasan, inilapit na ng CIDG Tarlac at resibo sa lokal na pamahalaan ng Tarlac City ang mga minamanmanang pagawaan ng chicharon. Sir, patingin po ako ng mission order. Makalipas lang ang isang oras, May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? nagpa siyang inspection team ng City Health Office na mag-surprise inspection sa lugar. At pagdating sa komunidad, Ang hinaing May solusyon! ang isang ipagtanggol ang api. Iwaksi ang tiwali. Punta kami rito, hindi po maayos yung pagkakakanya. Ano natakot tayo? Sinakyak yun. sa unang bahay na pinasok ng mga otoridad, may kapuna-puna na raw sa tinatawag nilang cooking area. Mga ma'am sir,
Mantika pa ba yan o crudo? Ew! Kasi nakita po namin yung lugar nyo, hindi po siya akma doon sa standard ng sanitation, adunay. Ngayon lahat po yung mga karne dyan, kailangan namin kumpiskahin. Ipokondemn po namin yun kasi konsya ng hati. Wala po tayong magagawa. Kasi nga po, nung pumunta kayo rito, hindi po maayos yung pagkakapa nyo. Sa patuloy na pag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan, walang lusot sa mata ng mga inspektor ang mga kadugyutang paggawa ng chicharon. Tignan mo, nagluluto ka, wala kang damit, wala ka pa naninigarilyo ka pa. Kasi kayo mainit. Sa katabing bahay naman, ang mga karne na chinap-chap, tinetaste-test din ng sandabakpak ng mga lakaw. Wow naman! Only pork para sa ating flying creatures. Kaya po na, dapat po ating kontak up na, yan po, kalaw po na. Para po hindi tayo na para sa negosyo natin, ayusin po natin. Utang kumikita naman po tayo. Sa panayam ng resibo sa mga ilang may-ari ng 6 na pagawaan na ininspeksyon ng mga otoridad, hindi raw nila itinatanggi ang maruming paraan ng paggawa ng chicharon. Pero ito lang daw kasi ang tangi nilang paraan para makapaghanap buhay. Matagal na. Diyan na nga nila ko yung mga anak ko. Sakit lang. Sakit ko. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng para pagkain po namin. Ngayon, kung ano po yung masasuggest nyo na gusto nyong mangyari, na gusto nyong malinis or ano or what po, willing naman po kami makipag-cooperate. Ayon naman sa inspection team ng Tarlac City, nilabag ng mga pagawaan ng mga sumusunod. Una, ginagawa po yung chicharon sa loob ng residential houses na hindi po akma bilang food processing area. Ikalawa po, wala silang sanitary permit, health certificates po ng mga nagtatrabaho doon at business license. Ikatlo po, hindi rin po sila dumaan sa City Planning and Development Office kaya wala po silang locational clearance. Sa ngayon, ipinasara na ang mga pagawaan ng chicharon. Hindi sila maaaring gumawa at magbenta hanggat naaayos nila ang lugar at nakapag-apply na sila ng mga karampatang permit. Pagsisiguro naman ng Tarlac City LGU, maghihigpit man sila sa mga lumabag sa kanilang patakaran, tutulungan din nila ang mga umaasa rito bilang kabuhayan. Payo po sa kanila ay maghanap po tayo ng angkop na lugar at dumaan po sa tamang proseso and we will give them all the assistance. Maaari rin po silang mag-organize actually bilang isang cooperative, di ba? Upang matulungan po sila maging legal at maging sustainable po yung kanilang operation. Paalala naman ng mga operatibang kasama sa inspeksyon, maaari ring maharap sa kriminal na kaso ang mga pagawaan ng pagkain na maaaring magdala ng panganib sa kalusugan. Ito po ay binigyan natin ng babala sa unang pagkakataon. Sa susunod po nating maaktuhan at may reklamo pang maririnig, ay pwede na po natin ihulihin sila at i-effect po natin ang criminal aspect po nito. Mayroon pong paglabag sa ilang batas natin gaya na nga po ng Sanitation Code, ng Consumer Act at saka yung pwede din po yung Food Safety Act po na pwede natin ikaso sa kanila. Ito po yung maging magandang leksyon na rin sa ibang kababayan natin ang gustong maghanap buhay na dapat isang guni mismo sa kinaukulan. Kinumpis ka rin ang mahigit kumulang 55 kilos na karne ng baboy at chicharon. Papatupad po natin yung cease and desist order. Hindi naman masama ang magnegosyo lalo na't kung ito lang ang paraan para kumita at makapaghanap buhay. Pero sa bawat kabuhayan, may tama at malinis na paraan. Patuloy na babantayan ng resibo ang mga reklamong tulad nito, alang-alang sa kaligtasan ng mga taong tumatangkilik dito.